disenyo lang ng damit ang mabenta sa Divisoria ngayon. Yung po bang may mga polka dot nakatutok doon live? Si Marisol Abduraman. Marisol. Mel, 2 araw bagong pagsalubong sa bagong taon, bidang-bida na at mabenta na ang mga bagay na may polka dots dito sa Divisoria. Pag nakikita ka sa kapuso. May maliit, may malaking bilog. Gaano man kalaki ang polka dot sa damit o sa kahit anong bagay, tiyak na may paglalagyan. Ang mga duster na ito, maliban sa iba't ibang sukat ng bilog, nakakaengganyo rin ang iba't ibang kulay na polka dot. Agaw pansin din ang mga kakaibang disenyo. Ayon sa tinderong si Bong, taon-taon daw talaga sila nananahin ng mga damit na may bilog para sa bagong taon. Usually ho, nakakailan po kayo sa isang araw? 50 pieces, gano'n, pataas. Ngayon napapalapit, lalo bang lumalakas o medyo matumal na po? Medyo lumalakas kasi gawa na magbabagong taon. Alam mo naman, ang polka dots kasi mabili pagkabagong taon. Mabenta rin sa kanila ang mga terno. Ang aling ito nga, tila nalilito na kung anong bibilhin para sa kanyang ina. Patok din ang mga polka dots na panty para sa mga bata. Maging ang mga polka dot na bra, mabenta. All year round daw na may mga panindang mga polka dot na underwear. Pero tuwing bagong taon daw, gumaganda ang kita. Iba-iba po, may matanda, bata, dalagita. Mga lalaki rin po, bumibili sila ng mga panty ng mga anak nila. Pinaghahandaan nila siguro dahil bagong taon. Meron din mga polka dot na unan at bestida para sa mga bata at sa matatanda. Polka dot rin ang disenyo ng mga headband na ito para sa mga bata. Bumabalandra rin ang mga polka dot na pajama. Hindi rin pahuhuli ang mga polka dots na sinturon at suspender. Ang mga mamimili, nagtyaga makipagsiksikan para lang bumili ng mga gamit na may polka dots. Para maging swerte ang buong taon natin, para maging swerte tayong lahat. Kasi ang polka dots daw para sa pagpasok ng taon, maging fruitful ang New Year natin. Mel, sa taya ng PNP na sa 4,000 to 5,000 ang mga taong dumagsa ngayon dito sa Tutuban o dito sa Divisoria para nga dito sa paghahanda sa New Year. Pero kukunti raw ito kung ikukumpara noong Pasko. Pero dahil nga kalamihan daw sa mga Pilipino ay mga last minute shoppers, asahan na raw ang pagdagsa ng ating mga kababayan dito bukas at sa mga susunod na araw bilang paghahanda sa pagsalubong sa bagong taon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. 2 daliri ang naging kapalit ng pagpaputok ng isang binatilyo ng bawal na paputok na kung tawagin po ay King Kong. Sumabog ang King Kong sa kamay mismo ng biktima nang hilahin daw nito ang mitya ng paputok. Nakatutok si Ian Cruz. Exclusive. Sa emergency room ng Jose Reyes Memorial Medical Center, dinatnan ng GMA News ang 14 anyos na minatilong ito mula Obando, Bulacan. Dinala sa ospital ang biktima mag-alas 10 ng gabi patapos masabugan ng iligal na paputok na King Kong ang 2 kamay niya. Di naman daw sinindihan ng binatilo ang King Kong na binili niya kasama ang barkada. Balak to kasi nila gawing pillbox ang pulburang makukuha sa King Kong. Bakit ka naputokan? Sa King Kong, hinila ko. Ha? Hinila ko. Alin? Yung mitya ng King Kong sabay sumabog. Wala pa nga po, hindi. Pagkatak niya lang po. Sumabog niya lang po. Kaya nga po nagulat po kami lahat eh. 2 daliri sa kaliwang kamay ang agad na putol sa biktima. Sa pamamagitan ng itinuping papel na ipakita ng mga kaibigan ng biktima kung gaano kalaki ang paputok na King Kong. Halos kasi laki ng paputok na plapla. Matapos na nangyari, may aral doon na natutunan ang biktima. Sa susunod na taon, kapaputok ka pa? Hindi na. Ha? Hindi na. Bakit? Ayoko na. Huwag niyo akong gagayahin. Naputokan ako. Mula December 21, umabot na sa 25 ang biktima ng paputok at ligaw na bala ang dinala sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Pinakamataas sa mga biktima ng paputok ang nasa buga ng Piccolo na may 11 biktima. 6 naman ang biktima ng ligaw na bala. Naka-code white ng ospital dahil sa inaasahang pagdami pa ng mga biktima ng paputok habang papalapit ang bagong taon. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Abala rin ng mga doktor sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center at sa Tondo Medical Center. Karamihan sa mga pasyente, mga batang naputukan ng Piccolo. Narito ang aking report. Ang Tondo pa rin ang nangunguna sa listahan ng DOH bilang lugar kung saan may pinakamaraming nabibiktima ng paputok. Umabot na ng 37 ang napuputukan na taga-Tondo na dinadala dito sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Ang nakakalarma,
Karamihan sa mga naputukan, mga bata mula 8 hanggang 13 taong gulang. At ang pambatang Piccolo pa rin ang may pinakamaraming nabibiktima. Puro minor, wala naman na-admit, wala pa naman napuputulan ng kamay, awa ng Diyos. Kaya sa mga magulang, nitong mga bata, huwag na lang natin bigyan ng pera, imbis na pera, siguro, ibilin na lang ng mga candy. Dahil umabot na sa 79 ang bilang ng mga itinakbo noong nakaraang taon sa Gat Andres, pinaghahandaan na nila ngayon ng husto ang pagsapit ng putukan sa 2011. Dito ang emergency. Pagka nilinis yung pasyente, tinignan po ng ating mga Seruano, titingnan yan, dilinis yung sugat, kung saan parte ang naputukan, at obserbahan yan, tapos bibigyan po natin. Andi dito po ang mga gamot. May 80 naman ang bilang ng mga naputukan na itinakbo nung nakaraang taon sa Tondo Medical Center. Pero ngayon pa lang, may pasyente silang naputulan na ng daliri. Itinakbo mula pa sa Tunsuya, Malabon, ang 12 anyos na batang lalaki. Nagpaputok raw ito ng 5-star, pero minalas na nadisgrasya at nadali ang kaliwang kamay nito na nauwi sa pagputol ng kanyang hiniliit. Umabot na sa 5 mga napuputukan ang naitala dito sa Tondo Medical Center. Bagamat natanggap na nila ang mga paraphernalia gaya ng gasa, bulak at mga gamot, bukas pa nakatakdang maglaan ng isang bahagi ng ER para lamang sa mga naputukan. Nahati sa minor, medium at major ang mga pasyenteng itatakbo sa Tondo Med para raw sapat at direktang matutugunan ang panggagamot sa tinamong injuries ng mga tatanggapin nilang pasyente sa bisperas ng bagong taon. Nakahanda na tayo dyan, pati set up namin yung aming isang lugar dito na talagang sinadya namin gawin para i-accommodate, para bigyan ng lunas yung mga pasyenteng dadagsa dito dahil dito sa pagsalubong sa bagong taon. Mainam raw na pinaghahanda ng mga aksidente at trahedyang dala ng pagpapaputok sa pagsalubong sa bagong taon. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Sabog ang gulong ng 2 taxi sa EDSA Makati kaninang madaling araw. Pero hindi paputok ang dahilan, kundi isang lubak sa gitna mismo ng kalsada. Si Oscar Oida, naka-alerto, 24. Ganun na lamang daw ang gulat ng taxi driver na si Gaylord Marcoma nang biglang sumabog ang kanyang gulong pasado alas 5 na madaling araw sa northbound lane ng EDSA parting Estrella. Ang kanya kasing gulong nagkabengkong-bengkong. Nang siyasatin niyang dahilan, napag-alamang ang butas ba lang ito sa gitna ng daan. Di kasi mapapansin mo na pagkatatama ka na sa butas. Pero di pala nag-iisa si Marcoma. Sa di kalayuan, inabutan rin namin nagpapalit ng gulong ang taxi driver na si Ronilo Gilyang na nabiktima rin ng butas. Mangilang driver na rin daw nitong mga nakarang araw ang nabalitaan nilang nasabugan ng gulong dahil sa naturang butas. Pero di raw niya sukat akalaing mangyayari rin ito sa kanya. Sana bigyan ng pansin yung lubak niya na malalim dahil maraming maaksidente. Hinintay namin magliwanag para masilayan ng mabuti ang mapambiktimang butas. At dito na tumambad sa amin ang tila dating maliit na uka lang sa daan na napabayaan at lumalim na ng gusto at nagmistulang crater. Wala man lang harang at patuloy na nagbabanta sa mga motoristang dumaraan. Agad namin pinagbigay alam sa MMDA ang nadiskubring butas. Pero ang DPWH daw ang siyang may responsibilidad dito. Ayon naman kay Engineer Arlene Beltran, District Engineer 2nd, Metro Manila, kanila raw papupuntahan agad para maaksyonan ang naturang butas at aalamin kung ano ang pinagmulan nito. Oscar Oida, naka-alerto, 24.